Muli po pagbati ng isang mapagpalang hapon sa ating lahat, sa ating mga kapatiran sa iglesia, sa mga aming bisita na kasama namin ngayong hapon dito sa aming bulwagan, maging ang mga tumutunghay sa Facebook. No, ngayon ay May 4 na, election pa rin. No? Pansin ko kanina si Pastor Noel, si Kuya Rex, puro election ang opening. Hindi ako magde-deviate sa aking introduction. No? Pero hindi naman may kakailan na 8 araw na lang ay dadako na naman tayo sa mga presinto ng pagboboto. At alam natin, ang ehersisyong ito ay napakahalaga sa ating bansa dahil may kalayaan tayong pumili ng mga napipinto natin mga kandidato para sa mga posisyon ng senador, congressman, governor, down to the mayors hanggang sa mga konsehal. At tunay nga, mapalad tayo na meron tayong ganitong kalayaan. Ngunit hindi may kakila na pag natapos ang mga eleksyon at nahalal na ang mga opisyal, dito na nagsisimula ang maraming hamon. Ano? Malimit, yung mga nahahalal ay pakiramdam nila ay talagang makapangyarihan na sila. Sila ay sa maliit na otoridad na binigay sa kanila ay marami ang tila nalalasing. Kaya alam natin, sa kasaysayan ng tao, maraming nabuhay ng mga diktador. At pag sinabing diktador, pakiramdam nila sila ay Diyos. Pag sila ay nagkaroon ng ganang pananaw, ay alam natin ang mga kumakalaban sa kanila ay magdudusa. No? Puno sila ng kalupitan, ngunit hindi nila alam na sila ay may hangganan. At hindi ganan ang ating Diyos. Ano? Alam natin ang ating Diyos, bagamat siya ay may karapatan na humiling ng panambahan sa kanyang mga nilalang, lalo-lalo ng mga tao, at lalong-lalo sa mga niligtas, at mahalaga sa kanyang pagsamba, ngunit wala siyang kalupitan. Samahan niyo po ako sa aklat ng Exodo, Kabanata 20, babasahin po natin, ang ating pong focus ay verses 4 to 6, pero babasahin po natin ang mga talata simula sa 1 hanggang sa 6. Exodus 20, verses 1 to 6. Ito pong sinasabi, "Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, mula sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang kawangis ng anumang nasa langit sa itaas, o ng nasa lupa sa ibaba, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran o paglikuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking pinarurusahan ang mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang sa 3 at 4 na saninlahi ng mga napopoot sa akin. Ngunit pinagpapakitaan ko ng wagas na pag-ibig ang libo-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos." Ito po ang pinagpalang salita ng ating Diyos. Tayo po ay, kung di man ako magkakamali, lahat o karamihan sa atin ay pamilyar na pag sinabi ang 10 kautusan. Simula pa lamang, nung tayo ay bata, ay tinuturo na sa atin yan ng ating mga magulang o kaya man sa mga eskwelahan. Ngunit hindi may kakaila na marami pa rin ang hindi ganap na nakakaunawa pagdating sa kautusan. Ang pangkaraniwang pagkaintindi dito ay mga moral na batas lamang. Bagamat totoo yan, ngunit hindi lamang yan ang sinasaklaw ng kautusan ng Diyos. Alam natin, pag sinabing kautusan, ang unang kagad matatanggaan, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling, huwag kang mangangalunya at mga sumusunod pa. Malimit ay nilalaktawan yung mga naunang kautusan, yung commandment number 1 to 4, at ito ay patungkol na sa ating Diyos. At ito ay napakahalaga dahil ito ay nagpapakita kung ano dapat ang tungkulin natin sa Diyos at kung paano natin siya kinikilala. Kung matatandaan natin, meron ng kautusan ng Diyos bago pa
sinulat niya ang 10 kautusan noong panahon ni Moises. Nung nilikha pa lamang si Adan at si Eva, meron na siyang utos, di ba? Huwag mong kakainin ang bunga ng punong nandiyan sa gitna ng Eden. At meron din siya mga inutos kay Abraham at kay Noah. Ngunit dito kay Moises, nagdesisyon ang Diyos na isulat niya mismo ng kanyang mga daliri ang mga kautosang ito sa 2 tableta. Ito ay para lalong maging mas malinaw sa mga tao ang kanyang mga alituntunin. At dito makikita natin sa ating binasa, lalong-lalo na dun sa 1 and 2nd commandment, ito yung tinatawag na preamble. Nagpakilala kagad ang Diyos kung sino siya. Sabi nga niya, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto mula sa bahay ng pagkaalipin. Pag sinabing preamble, alam natin ang preamble, I presume, alam niyo ang Constitution ng Pilipinas. Pag sinasabi doon, we the sovereign people. Ibig sabihin, may mga parties involved. At dito nga sa tipan na to, sa kautusan ng Panginoon, alam natin, 2 kagad ang parties na involved. At yan ay walang iba, kundi ang Panginoon at ang tao. At dito pinapakita na dito sa tipan na ito, ang isa pang bagay na may relasyon sa 2 partidong ito. Ayon nga sa mga Bible scholar, ito ang tinatawag na Kesed relationship. Yan ay ayon sa Hebrew ancient literature. Pag sinabing Kesed relationship, may 2 tao na may relasyon. Yung unang tao, gumawa siya ng pabor sa pangalawang tao, kahit hindi hinihiling ng pangalawang tao yung pabor na yon. It is an initiative. At ngayon, yung pangalawang tao ay may tungkulin ngayon na pahalagahan yung nagbigay sa kanya ng pabor. At ito ang nakita natin kung ano ang ginawa ng Diyos. Hindi kinakailangan iligtas ang mga tao mula dun sa Ehipto, pero ginawa niya. At ngayon, may tungkulin ngayon ang tao para sa ating Diyos. Yan nga yung kaya sinabi doon sa 3 talata, doon sa verse 3, sabi, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Napakalinaw, anong sinasabi nito? Ito ay patungkol sa tamang pagkilala at panambahan natin sa Diyos. At ito ang mensahe na nais kong ibigay sa inyo ngayong hapon. Ang tanging Diyos na nagpakilala ay dapat sambahin ayon lamang sa kanyang pagka-Diyos at itinakda. The only God who has revealed Himself should be worshipped only according to His divinity and decree. Uulitin ko, ang tanging Diyos na nagpakilala ay dapat sambahin ayon lamang sa kanyang pagka-Diyos at itinakda. Kung meron pangunahing tungkulin ang isang nilikha at iniligtas ng Diyos, ay walang iba kundi kilalanin kung ano at sino siya, kaakibat ng tamang pagsamba sa Kanya. Narinig na natin yan paulit-ulit doon sa Westminster Shorter Catechism. Di ba? Ano sinabi? The chief end of man is to glorify God and enjoy Him forever. Yan ang malinaw na sinasaad ng ating binasang mga talata. Napakadakila ng ginawa ng Panginoon sa mga taong hindi karapat-dapat niyang iligtas. Dahil alam nyo, sila nga ay nagkakasala na eh. Kaya 3 buwan pa lamang, yan ay 3 full moons, doon sa chapter 19, ay nagdesisyon na ang Panginoon na isulat na mismo ang mga kautosang ito. Minabuti niya na ipakita niya ang kanyang sarili sa bayan na kanyang pinili sa pamamagitan ng diretsyong boses niya at katuruan. Alam natin, kung alam natin yung account, boses ng Panginoon ang narinig, pero nagpakita siya. In what way? Dun sa theophany. Alam natin yan, narinig na natin. Pag sinabing theophany, yon ay sa pamamagitan ng either ng apoy o ng mga o ng ulap. Yan ang nakita natin kay Moises nung kinatagpo siya ng Diyos doon sa burning bush, doon sa 2 kabanata ng Exodo. At bakit? Bakit ganun ang pagpapakita ng Diyos? Dahil hindi kayang ng tao na masilayan ang wangis at kaluwalhatian ng Diyos.
Di ba yan ang sinabi sa Isaias, Kabanata 6, talata 2, mismong mga anghel ay tinakpan nila ang kanilang mga mata, ang kanilang mga paa ng kanilang mga pakpak. Dahil sila rin, mga mas mataas na nilikha sa atin, ay hindi nila kayang gisnan ang kaluwalhatian ng Panginoon. Batid ng Diyos ang maaring mangyari sa mga taong iniligtas niya kung hindi niya ipapahayag ng malinaw ang kanyang sarili at kautusan dahil sa kanilang mga kahinaan, kaya minabuti niya na maipakitan niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng ulap at ibigay itong mga katuruan na to. At dito makikita natin, napakaraming tinuturo ng Panginoon. Ngunit sa hapong ito, dalawa lamang ang gusto kong binigay sa inyo patungkol sa mga bagay ayon sa nanihayag na utos ng Diyos. Una, ang pagpapahalaga ng Diyos sa tamang pagkilala at pagsamba sa Kanya. God's priority of rightful recognition and worship of Him. Ulitin ko, pagpapahalaga ng Diyos sa tamang pagkilala at pagsamba sa Kanya. At pangalawa, pangingibabaw ng Kanyang pag-ibig sa gitna ng Kanyang paninibugho sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Supremacy of God's love that prevails amidst His jealousy towards idolatry. Ulitin ko, pangingibabaw ng Kanyang pag-ibig sa gitna ng Kanyang paninibugho sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Patungkol sa dito natin makikita, pinapahalagan ng tunay ng Diyos ang tamang panambahan sa Kanya. At kaya niya doon sa una pa lamang talata, nagpakilala na siya, ako ang inyong Diyos na nagligtas sa inyo mula sa Ehipto. Walang ibang Diyos bukod sa Kanya. Yan ang gusto niyang sabihin sa mga Israelita. At dapat makilala siya dahil noon pa man ay hindi na siya basta-basta kinikilala ng mga tao. Kaya nga doon sa kasunod na talata, doon sa verse 4, ay malinaw na sinabi ni Yahweh ang mahigpit na pagbabawal ng paggawa ng mga nililok, ng mga larawan na nagre-representa sa Diyos. Tandaan natin, natutunan natin yan. Walang anyo ang Diyos. Walang anumang bagay ang makakapagrepresenta sa Kanya. Bakit? Siya ay Espiritu. Yan ang sinabi mismo ng Panginoong Jesus doon sa Juan 4:24. Sabi niya, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu at katotohanan. So napakalinaw, ang Diyos ay isang Espiritu, paano mo siya ilalarawan? Wala. Kaya siya ay ngunit sa kanyang kabutihan, pinakita niya na siya ay totoo sa pamamagitan ng pagpaparamdam sa mga taong ito. Kaya ngayon binanggit ko kanina, through theophany. Siya ay nagpakita bilang apoy, nagpapakita bilang ulap. Dahil ang tao nga ay hindi nila kakayanin na masilayan ang wangis ng Diyos. Ibig sabihin, wala talagang paraan para maarok mo ang kalaliman at kataasan ng Diyos. So ano ang tinuturo nito sa atin? Ang tunay na pagkilala at pagsamba sa Diyos ay mangyayari lamang ayon sa Kanyang sinabi at itinakda. Kaya niya ibinigay ang kautusan, the true recognition and worship of God can only occur according to His word and decree. Hindi doon sa mga iniisip natin, hindi sa mga imagination natin, dahil hindi mo nga nakita ang anyo ng Diyos eh. Ano yun? Gagawa ka ng curve, sculptures, gaya ng ulap o ng apoy. Paano mo gagawin yon? Hindi yun ang totoong anyo ng Diyos. Ulitin ko, ang tunay na pagkilala at pagsamba sa Diyos ay mangyayari lamang ayon sa Kanyang sinabi at itinakda. Kaya nga sinabi ko kanina, sa pinakasimula pa lamang, ay minabuti na ng Panginoon na ipakilala ang sarili niya na tanging Diyos. Wala nang iba pa. Bakit? Alam nga ng Panginoon ang kahinaan ng tao na mangingibabaw ang pagkamakasarili
At sila ay lilikha ng kanilang mga Diyos-Diyosan para masatisfy ang kanilang kasiyahan. Yun ang kabuktutan ng tao. Bakit? Paano nangyari yun? Nakita na ng Diyos yan, doon pa lamang pagkalikha niya kay Adan at kay Eva. Diba? Bumali na kaagad doon sa kautusan, pagkatapos tuksuhin ni Satanas, na pag kinain nyo yan, malalaman nyo na rin yung tama at mali. At yan din ang nagbunsod kay Lucifer, kaya siya ay nahulog sa kalangitan. Yung pagiging makasarili, kaya siya nagrebelde, dahil gusto niyang makapantay ang Diyos. Ayon sa mga Bible scholars, marami ng mga Diyos-Diyosan ang nag-i-exist sa mga isipan ng tao bago pa man magawa itong 10 kautusan. Meron tinatawag na Ancient Near East. Siguro narinig ng ilan sa inyo ang lugar ng Mesopotamia. Noong panahon na yon, naniniwala ang mga tao na meron nang nag-e-exist ng mga supernatural beings. Ngunit, hindi nila alam kung ano itsura ng mga yon. Wala silang idea. Alam lang nila, meron talaga nag-e-exist na makapangyarihan doon sa itaas. At totoo yan, di ba? Yan ang sinabi nga ni Pablo nung nandun siya sa Athens, doon sa Areopagus, nung siya ay umaharap doon sa mga nagpe-persecute sa kanya. Anong sabi niya na, yung unknown God na yan na ang Panginoon, yan na si Kristo. Pero yun nga, noong mga panahon na yon, ay may idea na ng Diyos ang tao, ngunit wala silang kaalaman. Kaya saan nila kinuha o ano ang ginawa nilang basihan ng mga nilililok nilang Diyos-Diyosan? Ito ay nagpapakita ng kababawan o kaliitan ng tao, lalo na sa kanyang pag-iisip. Pinipilit niyang saklawan ang hindi maarok na Diyos sa pamamagitan ng kanyang napakalimitadong kakayanan. Kaya nang magpakilala si Yahweh na siya lamang ang tanging Diyos, gusto na niyang maiiwas ang mga Israelita sa maling pagkakilala sa Kanya. Ayaw na niyang pahirapan ang mga tao sa kakaisip kung ano ang andyon ng kanilang gagawin pang Diyos-Diyosan. Di naman talaga kailangan eh. Hindi na nila kailangan gumawa ng Diyos-Diyosan. Magkasya sila ayon sa Kanyang inutos. Ako ang inyong Diyos. Huwag kayong gumawa ng lilok ng mga bagay, sambahin niyo ko. Ngunit, malimit binabase lamang natin ang pagsamba ayon sa ating mga nakikita. At tunay nga, kahit na ibigay na yung kautusan, ay nakita kung paano pa rin nalihis ang mga Israelita. Alam natin yung kwento nila. Yan ay natunghayan natin doon sa mga habang mensahe sa ilang. Nung sila ay patuloy na nagkakasala dahil sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Alam natin yung mga golden calf. At alam natin, syempre, ang mga pinaka-prominente ay yung si Baal. Kung iyan ay totoo noon, mas totoo siya ngayon. Sa gitna ng ginawa ng lahat ng Diyos, lalo na sa pagkakatawang tao niya sa katauhan ng Panginoong Hesukristo, ay marami pa ding lumilikha ng Diyos-Diyosan. Naniniwala ako na marami sa atin dito, kundi man lahat, ay wala ng mga rebulto sa bahay. So yan, lalo kung mananampalataya ka na, I will really be surprised pag may nakita pa ako sa bahay mo na mayroon ko pang puon dyan. Sigurado ako, wala na tayo makikita niyan. Ngunit, hindi na yan, alam ko, ang ating mga pwedeng maging form ng idolatry. Nandyan na yung mga inaalok ng mundo. Diba? Sa pamamagitan ng kalayawan, ng mga entertainment, yung mga celebrities, either mga artista sa pelikula o yung mga sport icons, maging ang ating mga trabaho at pag-aaral. Yung mga karangalan na tatanggap natin. Yan ang mga nagiging idol ng marami. Ano? Kaya pag sinabing idolatry, alam na natin ang ibig sabihin yan. Ito ang mga sumasagabal sa ating pagtuon at pagkilala sa tamang Diyos.
Bagamat hindi masama na magkaroon ng mga bagay na ito, mga hinahangaan, mga kaaliwan, o pagsusumikap sa pag-aaral at pagtatrabaho. Ngunit malinaw na ang kalabisan o excess sa mga ito, diyan magkakaroon ng napakalaking problema. At hindi lamang yan, maraming iglesia ang lalo nagpapalala ng mga kamaliang ito. Unang-una sa kanilang salita, hindi nila pinapakilala ng tama ang Diyos, puro pag-ibig. Bagamat kanina nakita natin pag-ibig, mamaya tatalakayin natin yan, ngunit wala na yung puot ng Diyos sa kasalanan. Yan ang kalungkutan na nangyayari sa panahon ngayon. Simula pa lamang noon, nakita na ni Yahweh na may problema na sa pagkilala sa Kanya at sa panambahan. Ngayon, nasaan na ang tunay na panambahan? Kilala na marami sa atin, lagi na nababanggit niya sa pulpito, si John MacArthur, no? Magandang makita na nakabalik na siya sa ministeryo pagkatapos maoperahan sa puso. Siya ay maraming mga libro na sinulat at dito kinuha ko doon sa kanyang aklat na Worship the Ultimate Priority. Sabi nga niya doon sa chapter 5 na may title, God, is He? Who is He? Ito ang kanyang sinabi. Tinranslate ko na lamang po sa Tagalog. Ang katanggap-tanggap na pagsamba ay tumatawag na kilalanin ang tunay na Diyos. Ang pagsamba ay hindi maaaring mangyari kung saan siya ay hindi pinaniniwalaan, sinasamba at sinusunod. Ang ating pagsamba ay katanggap-tanggap lamang kung ang layunin ng ating pagsamba ay wasto. Dapat nating isaalang-alang ang Diyos na ating sinasamba. So malinaw na ang pagtangi at pagkilalang tunay sa Diyos ang dapat mangibabaw sa atin bilang Kanyang mananampalataya para tayo ay magkaroon ng tamang postura o anyo ng pagsamba sa Kanyang harapan. Di ba yan nga ang sinabi sa Mateo 22, talata 37, Matthew 22 verse 37, di ba? That is the greatest commandment. You shall love the Lord your God, di ba? With all your soul, with all your might, with all your strength. Sorry, baka na-interchange ko na, no? With all your might. Marami ng beses na ituro o na ipaalala sa atin dito sa pulpito, maging sa ating pribadong pagbubulay-bulay. Hindi tayo pumaparito sa lugar na ito para mairaos lang ang araw ng panambahan. Nang ganun na lamang. Dapat nakatuon ang ating buong atensyon sa pakikinig ng pangangaral ng Kanyang salita dahil ito ang tinuturing na sentro ng panambahan. Ganoon ang sinasabi ng Panginoon doon sa Kanyang sinabi, ako ang Diyos. At paano siya masasamba? Ayon sa Kanyang salita. Kasi nga, may danger na maraming distractions at yun yung mga makamundong distractions by way of idolatry. Sa malinaw, yan ang layunin ng Diyos kung bakit niya sinabi doon pa lamang sa bukana hanggang doon sa pagbabawal ng mga inukit na mga bagay. Kaya itong hamon ko sa inyo mga kapatid, kilalanin mo ang kautusan ng Diyos sa wastong pagsamba, bunga ng tama at magalang na pagkilala sa Kanya. Recognize God's demand for proper worship due to right and reverent recognition of Him. Ulitin ko, kilalanin mo ang kautusan ng Diyos sa wastong pagsamba, bunga ng tama at magalang na pagkilala sa Kanya. Ganyan kahalaga ang pagtrato ng Diyos sa tamang panambahan sa Kanya. Ganyan niya binavalue kung paano siya tinuturing ng Kanyang mga tao, ng Kanyang mga niligtas. Kaya ayaw niya na may kasalo, kahati o sagabal sa mga nagsasabing sila ay Kanyang tagasunod. Nakakalungkot na sa gitna ng maraming paalala na narinig na at nabasa na natin ay marami pa din ang tila hindi makayanan
na ibigay ang kanilang sarili o atensyon kahit sa maikling oras lamang sa pakikinig ng salita ng Diyos. Meron mga nagliliwaliw ang mga isipan kung saan-saan o sa kung ano-anong bagay. Maaring yung iba ay inaantok at walang kaseryosohan na makinig dahil ayon sa kanila ay paulit-ulit na nilang narinig ang parehong mensahe. Ngunit hindi niya ba naisip? Dahil sa mayamang probidensya ng Diyos, kaya niya hayaan yan, ay baka hindi ka pa sumutugon ng tama sa mga katuruan. Alam natin, walang nalilingid sa kaalaman ng Diyos. He allows all these things because probably hindi ka pa sumusunod o tumutugon sa mga tinuturo sa iyo. Ngunit batid din natin ang hamon na maaring may karamdaman ang mga nanghihinang katawan. Maaring may mabigat na dinadala gaya ng pagsubok o pighati, o kaya na may merong hindi mabitawang mga kasalanan. Ang lahat ng mga ito ay tunay na nakakasagabal sa malayang pagsamba sa Panginoon. Kaya nga dun sa binasa natin, dun sa 2 huling talata, 5 hanggang 6, ay nagbibigay ng babala ang Diyos sa mga hindi magiging tapat sa Kanya. Ito ay malinaw dun sa talata 5 na sinabi niya kung gaano ang Kanyang paninibugho sa mga sinasambang Diyos-Diyosan. Sino nga ba tayong mga tao para magreklamo dyan? Diba? Tayo ay mga mistulang nilikha lamang at iniligtas. Ngunit sa gitna nito ay makikita natin ang kabutihan at kadakilaan niya doon sa talata 6. Di ba? Meron siyang stern warning hanggang third and fourth generation. Mamaya paliwanag ko yan. Pero doon sa verse 6, sinabi niya kung saan ipinamalas niya ang kanyang dakilang pag-ibig. At dito tayo pupunta doon sa pangalawang punto. Dinadaig ng pag-ibig ng Diyos ang kanyang paninibugho sa mga hindi tapat sa panambahan. Ito ang napakagandang pangako ng salita ng Panginoon. Malinaw ang kanyang banta o paalala sa mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit hindi lamang doon niya tinapos ang kanyang kautusan, bagkus pinakita niya ang kanyang pag-ibig, ang kanyang mayamang biyaya. Sa unang tingin pa lamang, doon sa huling sugnay or last clause ng verse 5, malinaw ang paalala ni Yahweh na ang puot niya ay maaring makaabot sa 3 hanggang 4 na saling lahi or 3rd to 4th generation dahil sila, ang mga ninuno nila ay nagkasala. Ngunit sabi ng mga Bible scholars ay hindi naman yun nangangahulugan na magdudusa yung mga sumunod na mga saling lahi na yon. Bagamat pwede, may kapangyarihan ng Diyos na gawin yon dahil talaga namang makasalanan pa rin yung mga tao. Ngunit ang pinapakita lamang, kaya niya sinabi yon, ay para mapaalalahanan ng mga tao na ito ang ginawa ng ninuno nyo, kaya umiwas na kayo. Ibig sabihin, pwede yung kanyang puot tumagal, pero dapat mas makita ng tao yung pag-ibig niya doon sa pamamagitan ng kanyang pagpapaalala. Upang ang mga susunod na henerasyon ay makaiwas na sa pagkakamali, di gaya ng mga nauna sa kanila. So anong sinasabi nito? Ang pag-ibig at malasakit ng Diyos sa kanyang mga iniligtas ay pinamamalas niya sa pagpapaalala ng kanyang salita. God's love and concern for His people is demonstrated by the reminder of His Word. Uulitin ko, ang pag-ibig at malasakit ng Diyos sa kanyang mga niligtas ay pinamamalas niya sa pagpapaalala ng kanyang salita. Alam natin, pag sinabing salita, the Word means the Scriptures. The Word means statutes. Alam ng Diyos ang maaring gawin ng kanyang mga tao bilang mga makasalanan, ang malihis ng landas at ipagkait sa Kanya
ang tamang pagkilala kay Yahweh. At lalong-lalo na, hindi gawin ang wastong pagsamba. Napakadaling maimpluwensyahan ng mundo ang ating mga pag-iisip. Ulitin ko, bakit nga ba sumasamba ang mga tao sa Diyos-Diyosan? Again, pag sinabi kong Diyos-Diyosan, idolatry. Bakit nagkakaroon ng idolatry? Pero noon, sabi nga ng mga Bible scholars, akala kasi ng mga tao na meron talagang ibinibigay sa kanila ang mga Diyos-Diyosang yan. Kasi nga nag-i-exist na yan, matagal na eh. Di ba? Alam nila may supernatural being. So, ang nangyayari ay pagpakiramdam nila, okay, mag-aalay kami ng ganito, hihiling sila ng ganito, at pag sila ay nakaramdam na ng maganda, ay sa tingin nila, yung Diyos-Diyosa na yon ang nagpala sa kanila. But if you remember the account in Mount Carmel nung kay Elijah, that was a glaring proof na walang kabuhay-buhay ang mga Diyos-Diyosan. Di ba? Nag-contest sila noon. There were 450 prophets si Baal. Lahat ng stunts na ginawa nila, wala nangyari. Pero yung simpleng alay ni Elijah noon, nagparamdam ang Diyos, kinonsume yung sacrifice. At napatunayan, totoo ang buhay ng Diyos. Yan ang nangyayari. No? Ang pagkakamali ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At maging sa mga bagay na ating tinitingnan na nagbibigay sa atin ng satisfaction. Masasabi natin na pareho pa din ang sitwasyon ng kapanahunan noon hanggang sa ngayon. Naglipa na ang ano-anong klase o anyo ng pagsamba dahil sa mga nilikha ng tao. At napakarami nga niyan sa mga iglesia na nagpapakalat ng maling kuturuan. Napakaraming entertainment, magagandang musika, pero hindi tumutumbok sa panambahan sa Diyos. Ngunit mas nakakaalarma kahit sa mga mananampalataya na bagamat wala nga silang anyo o bagay na Diyos-Diyosan, ang antas ng kanilang pamumuhay ay tila makikita mo na maaaring sinasamba nila ay ang kanilang sarili. Ganun ang nangyari, di ba? Kaya nga sila nag-o-offer sa mga idols because they want to get something. It's all about themselves. So in doing so, sino na ngayon ang iniidolo nila? It's actually themselves. Sila na ngayon ang umaharang sa pagkilala at pagsamba sa Diyos. Ngunit sa gitna ng mga ito, ay tunay na napakabuti ng Panginoon. Sa gitna ng pagkasadlak ng tao sa mga kamaliang ito, ay nangibabaw pa din ang kanyang pag-ibig na ipinamalas niya sa pamamagitan ng walang iba kundi ng Panginoong Yesus. Yan ang sinasabi ng tila pinakadakilang passage, yung Juan 3:16. Maraming beses natin narinig ang maraming mga nauna sa ating mananampalataya, mga prominenteng theologians, Christians, mga Puritans, sila Augustine, sila Newton. Kung dalawang binanggit ko, alam natin ang background ng kanilang buhay. They were really vile sinners. Augustine was so promiscuous, babaero siya, nagkaanak habang bata pa siya, at si Newton, slave trader. Pero nung binago na ng Diyos ang kanilang mga isipan, pinakita ng Panginoon ang kanyang pag-ibig kahit sa mga vilest of sinners na ito. And that led them to worship yung totoong Panginoon. Binigyan na ng pagkakataon ang tao na makita ang Diyos na dati ay hindi nila malinaw na nakikita. Ngayon ay nagkatawang tao na ang Diyos at namuhay kasama ang mga tao at nasilayan ng kanyang wangis at kalawalatian. Ngunit hindi natapos doon dahil ang nagkatawang tao ay namatay at muling nabuhay na nasa langit at nangakong babalik para sa kanyang mga banal. At ngayon ay patuloy niyang pinamamala sa kanyang pag-ibig, paano? Sa pamamagitan ng kanyang salita. Kung paano yung ginawa ni Yahweh, nauna pa lamang, ganun din
sa pamamagitan ng salita, na palagi nating naririnig at nababasa at binibigyang kakayanan ng isinugong banal na Espiritu para maunawaan natin, makatugon at may pamuhay natin ang wastong pagsamba at pagsunod dito. Kumpleto na mga kapatid, di ba? Kung noon, nagparamdam lang ang Panginoon, hindi natin dinadownplay yon sa pamamagitan ng kanyang kautusan, ng salita, through theophany, pero ngayon, sa pamamagitan na ng Panginoong Yesus. Bagamat hindi natin siya kasama ngayon physically, pero malinaw, siya ay ang salita ng Diyos. John 1, the Word is God. Ano pa ang hinahanap natin? Ano pa ang kulang? Meron pa ba? Kaya itong hamon ko sa inyo, mga kapatid, pasalamatan mo ng tunay ang Diyos sa pagpapamalas ng kanyang pag-ibig at biyaya sa gitna ng iyong pabago-bagong panambahan sa Kanya. Be grateful to the Lord for His great love and grace despite your fluctuating worship. Pasalamatan mo ng tunay ang Diyos sa pagpapamalas ng kanyang pag-ibig at biyaya sa gitna ng iyong pabagong-bagong panambahan sa Kanya. Hindi ito nangangalugan na magpatuloy ka sa kasalanan o sa malamya mong panambahan sa Kanya. Tandaan mo na ipinahayag niya kung gaano siya naninibugho sa mga bagay na iyong hinahayaan na kunin ang iyong atensyon para mailayo ang iyong nararapat na panambahan sa Kanya. Kung siya ay hindi paganap na nakikita noon ng mga tao, kahit ng kanyang mga hinirang, ngayon siya ay napakalinaw na sa ating harapan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. At ito pa rin ang hamon namin sa mga nandito. At kayo mga nakikinig, no? Ilang taon na kayong nakikinig sa Ebanghelyo ni Hesukristo. Hindi magsasawa ang iglesyang ito na ipangaral ang katotohanan ito. Tuwing narinig mo ang pamamahayag ng Ebanghelyo, ay nagpapakita na rin sa iyo ang Diyos sa katauhan ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang salita, dahil ang salita ay Diyos. Huwag mong hayaan ang mga tinatangi mong mga nilikha sa mundo ang mangingibabaw sa iyong puso at diwa, bagkus tanggapin mo ang alok niya ng kaligtasan. Magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Kilalanin mo ang Panginoong Yesus kung sino siya, ang natatanging Diyos, upang tayo ay magkaroon ng kakayanan na sambahin siya ng wasto. May ilan siguro sa inyo nakarinig na kay Kevin DeYoung. Siya ay miyembro ng The Gospel Coalition. Isa siyang historian at isa ring author ng mga ilang libro. At isa rin siyang reformed pastor ng Christ Covenant Church mula sa Matthews, North Carolina. At isang aklat niya na may pamagat na 10 Commandments. Maganda sinabi niya doon. At ito, I quoted him. Sabi niya doon, tinagalog ko na ulit, meron lang babasahin na English mamaya. Nakakatulong na makita kung bakit mahalaga ang kautusan at kung paano nito hinubog ang ating tamang pangangatwiran. Ngunit ang layunin ng kautusan ay gawin natin ang itinakda nito. Sambahin ng Diyos nang siya lamang, iwasan ang lahat ng idolatria o mga bagay na humahadlang sa pagsamba sa Kanya at bumaling kay Kristo lamang. In English, those last statement, worship God exclusively, shun all idolatry, and turn to Christ uniquely. Ulitin ko, worship God exclusively, shun all idolatry, and turn to Christ uniquely. Ang nagpakilala at nagsalitang Diyos noon pa man ay mas pinalinaw sa katauhan ng Panginoong Hesukristo.
Siya ang malinaw na larawan ng dakilang pag-ibig ng Panginoon. Kilalanin at sambahin mo siyang tunay sa pamamagitan ng kanyang lahad na salita na ating natutunghayan sa pang-araw-araw na pagbubulay, maging sentro ng ating panambahan tuwing linggo. Nawa ay gisingin at pag-ibayuhin niya ang iyong puso at diwa nang masamba natin siyang tunay. Yan nga ang tema ng ating aawitin na himno ng pagtugon dito sa Suriin Mo, O Diyos, ang puso ko. Sabi nga dito, doon sa unang talata, suriin mo, Diyos, ang puso ko, laman ng isip ko'y alamin mo. Yung tuklasin, kung may salang lihim, lilinisin mo ako at palayain. Nawa nga ay tunay tayong manalamin sa salita ng Panginoon. Lahad na ito sa atin. Nawa ay magbunga ito ng tamang pagkilala, pagpuri, pagsamba ka sa Kanya na magtatanghal ng Kanyang pangalan. Tayo po ay magsitayo at umawit sa ating Panginoon ng himnong Suriin Mo, O Diyos, ang puso ko. Tayo po ay magwakas sa panalangin. O aming dakilang Diyos at banal na Amang nasa langit, purihin po ng tunay ang inyong pangalan sa inyong kadakilaan. Salamat po aming Ama sa muling pagpapaalala ng inyong salita kung saan simula pa lamang na nagpakilala ka bilang Diyos na tanging Diyos na dapat naming sambahin ay totoo pa rin hanggang ngayon. Salamat kung paano mo iniligtas ang iyong mga tao na kahit wala kaming karapatan, na hindi kami karapat-dapat, ay pinangunahan mo na hanguin kami sa aming mga kasalanan dahil sa iyong kadakilaan, dahil sa inyong pag-ibig. Maraming salamat po sa katotohanan ito, Panginoon, na amin narinig na ikaw ang taming Diyos na dapat naming sambahin. Patawarin niyo po kami sa mga maraming pagkakataon na lumilikha kami ng mga sariling Diyos-Diyosan. Maaring kami ngayon ay hindi na sumasamba o maaring wala na kaming tinatago ng mga nililok na bagay, ngunit sa katotohanan ay maaring nahahaling kami sa mga inaalok ng mundo, ang mga kalayawan, ang mga kasarapan sa pakiramdam, Panginoon. Bagamat ang mga ito ay hindi sinasabing masasama, Panginoon. Ngunit hindi maikakaila na maaring marami sa amin ang mas pinapahalagahan ang mga bagay na ito, na maaring umaagaw ng atensyon upang ang mga dapat naming ituon sa iyong aming mga paningin at mga buhay ay sampahin ka bilang pangunahin naming duty, Panginoon, ay hindi nangyayari. Patawarin niyo po kami, Panginoon. At salamat sa kung saan nilahad mo ang iyong pagiging toos sa pamamagitan ng inyong salita ay lalo pang luminaw dahil sa pagkakatawang tao ng Panginoong Hesukristo. Siya na naligtas sa aming mga kasalanan, nabuhay na muli, at kami ay tinubos, Panginoon, at may pangako sa kanyang pagbabalik na makakasama sa inyong kaharian ay tunay na kasama namin sa pamamagitan ng inyong salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na seryosohin namin ang panambahan sa pamamagitan na magkaroon ng kasigasigan sa pakikinig ng inyong salita, o aming Diyos, dahil dito niyo na nilalahad ang inyong presensya. Salamat po sa pagpatuloy na pagsugo ng inyong banal na Espiritu na gumagabay sa amin upang kami ay paalanan ng aming mga kahinaan, ng aming mga kasalanan. Naway patuloy kaming i-refresh, Panginoon, panariwain ng inyong mga salita, lalo't na't haharap na naman kami sa panibagong linggo kung saan ang mundo ay puno ng kumikinang na pang-aakit sa aming mga diwa. Naway ang inyong salita, Panginoon, ng patuloy na mangibabaw sa amin, maging tangan-tangan namin to, maging ilaw sa madilim na mundong amin tatahakin. Maraming salamat po, Panginoon. Nawa ay napuri ka namin sa maghapon,
Salamat sa inyong patuloy na habag at mayamang biyaya na pinapamalas sa amin, bunga ng inyong dakilang pag-ibig. At ang mga Panginoon ay maging malinaw sa bawat kapatiran na nandito at maging hamon pa rin sa mga hindi pa nagpapasakop sa Panginoong Yesus bilang kanilang tanging Diyos at tagapagligtas. Maraming salamat po sa natitirang pa naming gawain. Kasihan mo kami, Panginoon, at samahan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.